Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng umiigting na tensyon sa South China Sea, naglatag ng panibagong hakbang ang Pilipinas upang palakasin ang kakayahan nito sa intelligence, surveillance at reconnaissance. ISR, isa sa mga pinakamatinding pag-usbong ng bansa sa larangan ng pangangalat ng impormasyon, ay ang pagkakamit ng makabagong spy plane na suportado ng Estados Unidos. Isang hakbang na kumakatawan sa seryosong pagtugon ng bansa sa lumalawak na presensya ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Ayon sa mga ulat, ang Philippine Air Force ay nakatanggap ng isang ATR-72-600 long-range patrol aircraft na may mga pasadyang sistema para sa mga ISR mission. Ang eroplano ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya kabilang ang multi-mode maritime surveillance radar, electro-optical at infrared EOIR turrets, at secure data link systems para sa mabilisang pagpapasa ng impormasyon sa mga ground stations at kaalyadong puwersa. Ang naturang platform ay hindi lamang simbolo ng teknolohikal na pag-angat, kundi isang konkretong tugon sa mga banta ng dayuhang aktibidad sa karagatan ng bansa. Habang nananatiling classified ang eksaktong performance metrics ng eroplano, ayon sa open-source defense analysts, ito ay may kakayahang magpatrolya ng maraming oras at masaklaw ang daan-daang nautical miles. Isang tampok na perpekto para sa pagsubaybay sa malalawak na maritime zones sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas. Ang aircraft ay kasalukuyang nakatalaga sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, Palawan. Ang base na ito ay may napakahalagang papel sa estratehikong operasyon ng bansa, lalo na dahil sa kalapitan nito sa Spratly Islands at iba pang bahaging madalas puntahan ng mga barkong Tsino. Sa kasalukuyang deployment, iniulat ng spy plane ay regular nang naglulunsad ng mga surveillance sorties, partikular sa mga lugar na kilala sa mataas na presensya ng Chinese Maritime Militia, Coast Guard at mga research vessels. Sa ulat ng mga lokal at international defense correspondents, lumalabas na may mga pagkakataon nang nasaksihan ang spy plane ng Pilipinas na sinusubaybayan ang mga Chinese vessels malapit sa Second Thomas Shoal, isang kritikal na bahagi ng pinagtatalunang karagatan. Ang mga misyon na ito ay hindi lamang ukol sa pagmamanman ng galaw ng kalaban. Ayon sa mga opisyal ng Department of National Defense, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya upang ipamalas ang presensya ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang karagatan. At makakalap ng high-resolution na datos na maaaring gamitin hindi lamang para sa operasyon militar, kundi pati na rin sa mga hakbang diplomatikong may kinalaman sa pagpapasakop ng mga claims sa International Tribunal. Isa pang pangunahing layunin ng ISR missions ay ang agarang pagtukoy at pagdokumento ng mga aktibidad ng mga dayuhang sasakyang pandagat na nagsasagawa ng marine scientific research sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Isang hakbang na kritikal para sa pambansang interes at pagprotekta sa yamang dagat. Sa isang pinakahuling insidente, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na kanilang kinumpronta ang isang Chinese research vessel na pinaghihinalaang nagsasagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot mula sa pamahalaang Pilipino. Kasama sa operasyon ang BRP Teresa Magbanua at isang Coast Guard surveillance aircraft. Ang dalawang asset ay parehong nagsagawa ng verbal challenges at nagbigay abiso sa nasabing barko ng China upang itigil ang operasyon nito. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa batas ng Pilipinas at internasyonal na batas ng karagatan, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Hindi maikakaila na ang hakbang ng Pilipinas na palawakin ang ISR capabilities nito ay bahagi ng mas matatag na posturang pangdepensa sa rehiyon. Sa pahayag ng mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines, AFP, ang paggamit ng bagong spy plane ay hindi para sa pananakot, kundi para sa proteksyon ng soberanya at pagbabantay sa aktibidad sa karagatan. Ipinapaliwanag nilang ang modernong aircraft na ito ay may kakayahang magsagawa ng 24/7 monitoring operations na dating hindi posible sa mga lumang asset ng bansa. Ang real-time na kakayahan ng data gathering at transmission ay nangangahulugang mas mabilis ang response time
sa mga aktibidad na maaaring magdulot ng krisis o aksidenteng insidente sa rehiyon. Sa kabilang banda, nagbigay ng mariing reaksyon ang China sa deployment ng mga bagong surveillance aircraft ng Pilipinas. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, binigyang diin nilang ang mga hakbang ng Pilipinas ay nagpapalalim lamang ng tensyon sa rehiyon at nagpapakita ng pakikipag-alyansa sa mga dayuhang kapangyarihan, partikular na sa Estados Unidos. Tinawag nila itong externalization of security na umano'y nag-aanyaya ng panghihimasok ng dayuhang puwersa sa mga usaping panrehiyon. Gayunpaman, naninindigan ang pamahalaan ng Pilipinas na ang lahat ng hakbang ay para sa kapayapaan, karapatan, at depensa ng teritoryo ng bansa alinsunod sa batas. Ang pagtataglay ng ganitong klase ng high-tech ISR platform ay hindi lamang nagtataguyod ng katatagan sa karagatan, kundi nagpapalakas rin ng lohikal at moral na posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ito ay isang malinaw na pahayag na ang bansa ay hindi na basta-basta papayag na angkinin o pakialaman ang kanyang karagatan ng walang pagtutol. Sa harap ng lumalalang hamon mula sa China, ang pagtatayo ng isang modernong surveillance network ay isang malinaw na hakbang tungo sa mas matatag na pambansang seguridad at karampatang pagkilos sa gitna ng mga komplikadong usapin sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa impormasyong pangmilitar sa South China Sea, hindi lamang ang pagkakaroon ng surveillance aircraft ang mahalaga, kundi ang kalidad, kapasidad at teknolohiyang nakapaloob sa mga ito. Ang bagong US-backed ISR platform ng Pilipinas ay itinuturing na isang makasaysayang hakbang, hindi lang sa modernisasyon ng Philippine Air Force, kundi sa mismong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang China naman ay may matagal nang ginagamit na surveillance aircraft, ang Shanxi Y-8, na isang mas lumang platform ngunit patuloy na pinapagana sa iba't ibang anyo ng maritime at electronic warfare operations. Ang bagong ISR aircraft ng Pilipinas ay nilagyan ng high-resolution electro-optical at infrared sensors, EOIR, na kayang magsagawa ng imaging pareho sa araw at gabi. Bukod dito, may kakayahan itong magpatolya sa malawak na karagatan sa loob ng extended periods, habang pinananatili ang high-fidelity data capture. Sa kabilang banda, ang Y-8, bagamat multifunctional, ay mas malaki, mas mabagal at mas limitado ang maneuverability sa dynamic na maritime environments. Habang ang Y-8 ay may kakayahan ding magsagawa ng maritime patrol, anti-submarine warfare, ASW, at signals intelligence, SIGINT, ito ay kinikilalang may mga pagkukulang sa resolution, agility, at real-time data integration kumpara sa mas modernong aircraft tulad ng ATR 72-600 na hawak ng Pilipinas. Bukod sa agility at imaging, ang malaking kalamangan ng bagong Philippine ISR plane ay nasa aspeto ng real-time information sharing. Ang secure data links nito ay nagbibigay daan para sa agarang pagpapasa ng surveillance data patungo sa ground stations at allied forces. Ito ay napakahalaga lalo na sa panahon ng mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa karagatan, kung saan bawat segundo ay may bigat. Sa panig naman ng Y-8, ang onboard systems ay hindi gaanong epektibo sa data processing at dissemination, lalo na't ang ilang bersyon nito ay nakabatay pa rin sa lumang teknolohiya mula sa Soviet era na N-12. May isa pang mahigpit na limitasyon ang Y-8, ang kakulangan nito sa survivability sa high-threat environments. Ang laki at kakulangan ng defensive countermeasures ng platform na ito ay naglalagay sa panganib sa mga misyon, lalo na sa mga lugar kung saan may malalakas na air defense systems. Samantalang ang modernong ISR aircraft ng Pilipinas ay pinaniniwalaang may integrated survivability features na, kung kinakailangan, ay kayang makailag o magpatuloy sa operasyon kahit sa gitna ng potensyal na electronic interference o missile threats. Ito ay nagbibigay ng mas mataas na flexibility sa operational deployment, bagay na hindi kayang tumbasan ng mas matandang platform ng China. Ang multi-role versatility ng Y-8
ay minsan ding nagiging sagabal sa specialization. Sa pagputok ng China sa paggamit ng iisang base platform para sa maraming layunin, ASW, ELINT, Transport at Logistics, ang operational efficiency ay nagiging pabago-bago at maaaring hindi sapat para sa mga mas tiyak at technical na gawain gaya ng high-precision maritime surveillance. Sa kabilang banda, ang Philippine aircraft ay mahigpit na nakatuon sa ISR functionality at isinama sa integrated surveillance architecture ng bansa, bagay na naglalaman ng mas focused na teknolohikal na kapasidad. Ayon sa mga defense analysts mula sa Asia Maritime Transparency Initiative at International Institute for Strategic Studies, ang bagong ISR asset ng Pilipinas ay sumasalamin sa paglipat ng bansa mula sa reaktibo patungo sa mas anticipatory at assertive na posture sa karagatan. Ito ay isang pagbabago mula sa simpleng monitoring patungo sa proactive documentation, verification, at sa huli, ang pagpapatupad ng maritime claims sa tulong ng impormasyong hindi lamang nakabatay sa eyewitness accounts, kundi sa matibay na digital at satellite-integrated data streams. Sa kabila ng mga limitasyon ng Y8, hindi dapat maliitin ang kasalukuyang presensya nito sa South China Sea. Aktibong ginagamit ito ng People's Liberation Army upang mapanatili ang information dominance sa rehiyon. Ito ay bahagi ng malawakang operasyon ng China upang mapalawak ang kanilang surveillance network. Subalit sa modernong theater, kung saan ang bilis ng datos at presisyon ng sensors ang pamantayan, ang pagkakaiba sa kakayahan ng dalawang aircraft ay higit pa sa teknikal. Ito ay may direktang epekto sa operasyonal tempo at strategic advantage. Habang ang Y8 ay kadalasang pinagmumulan ng mga impormasyon ng China para sa maritime maneuvers at gray zone operations, ang pagkakaroon ng mas advanced at mas maneuverable na platform ng Pilipinas ay nagpapahintulot sa bansa na hindi lamang mag-react, kundi magsimula ng sarili nitong intelligence mission na may sapat na kapasidad upang sundan, idokumento at kung kinakailangan, hamunin ang aktibidad ng mga barko ng China sa EEZ ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang pagkakaiba ng dalawang aircraft ay sumasalamin sa mas malawak na labanan sa teknolohiya, impormasyon at estratehiya. Ang Pilipinas, sa suporta ng mga kasangga nitong bansa, gaya ng Estados Unidos, ay kumikilos upang tuluyang isara ang dagwat sa ISR capability sa rehiyon. Sa tulong ng mga modernong aircraft at mas matalinong deployment strategies, ang bansa ay mas handa na ngayon hindi lamang para sa simpleng pagmamanman, kundi para sa mas aktibong pangangalaga ng kanyang teritoryo at soberanya sa harap ng patuloy na hamon mula sa mas malalaking kapangyarihan. Ang pagpapalakas ng kakayahang pang-impormasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng makabagong spy aircraft ay may mas malawak na epekto hindi lamang sa pambansang depensa kundi pati na rin sa kabuuang regional na seguridad at diplomasya. Sa pagbubukas ng bagong yugto ng intelligence operations sa South China Sea, ang pag-deploy ng high-performance ISR platform ay nagpapahiwatig ng hindi lamang mas agresibong pagtugon sa mga banta ng panghihimasok kundi ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Maynila at Washington. Ang ganitong antas ng kooperasyon ay hindi na limitado sa mga joint exercises o intelligence exchanges kundi umaabot na sa aktwal na interoperability sa larangan ng surveillance at real-time operasyonal koordinasyon. Ayon sa mga ulat, ang naturang aircraft ay bahagi ng mga proyektong isinagawa sa ilalim ng umiiral na US Security Assistance Programs, kabilang ang Foreign Military Financing o FMF. Inaniniwala ang isinailalim ang mga piling personnel ng Philippine Air Force sa masinsinang training ukol sa operasyon at maintenance ng spy plane na ito, bagay na nagpapatibay sa long-term sustainability at integrasyon ng nasabing asset sa defense architecture ng bansa. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng ISR capability na maaring magbahagi ng impormasyon sa real-time sa mga alyadong bansa
ay nagbubukas ng panibagong antas ng intelligence fusion, isang kritikal na aspeto sa pagpigil sa mga eskalasyon ng tensyon sa pinagtatalunang karagatan. Habang lumalawak ang kakayahan ng Pilipinas na mangalap ng datos mula sa mga aktibidad sa loob ng exclusive economic zone nito, tumataas din ang kapasidad nito na tumugon sa mga banta ng may matibay na ebidensya. Halimbawa, sa tuwing may report na Chinese Coast Guard o Maritime Militia na nagpapakita ng aktibidad sa Spratly Islands o sa karatig na karagatan, ang Pilipinas ay hindi na lamang nakadepende sa radio communication o third-party satellite data. Sa halip, may kakayahan na ito ngayon na agad na makapag-monitor, magdokumento at magbahagi ng konkretong imahe at electronic signature ng mamanasabing sasakyang pandagat. Ang ganitong kakayahan ay may direktang epekto rin sa diplomatikong estratehiya ng Pilipinas. Ang kakayahang makapaglabas ng high-resolution intelligence na nagpapakita ng presensya o aktibidad ng mga barko ng China sa loob ng EEZ ay nagbibigay ng legal at moral leverage sa bansa upang hamunin ang mga pagkilos ng Beijing sa mga international forums. Sa mga nagdaang taon, ang mga dokumentado at visual na ebidensya ay naging pundasyon ng mga reklamo at legal na hakbang ng Pilipinas laban sa pangingialam ng China sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng bagong spy plane, mas lalo pang lumalakas ang kapasidad ng bansa na magharap ng matibay at tiyak na impormasyon sa mga diplomatikong plataporma. Ngunit sa kabila ng positibong pananaw ng mga aliado ng Pilipinas, hindi maikakailang may kasamang panganib at hamon ang pagtaas ng presensya ng surveillance aircraft sa rehiyon. Sa bawat paglipad ng spy plane, tumataas ang posibilidad ng pagkakasalubong nito sa mga ISR asset ng China. Ang mga ganitong close encounters ay nagiging mas madalas at mas mapanganib, lalo na kung isasaalang-alang ang kasaysayan ng insidente sa pagitan ng Chinese at US aircraft sa parehong rehiyon. Sa mga pagkakataong ito, kahit maliit na miscalculation ay maaaring magbunga ng insidenteng diplomatikong krisis o hindi inaasahang sagupaan sa ere. Bukod dito, ang mas matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay itinuturing ng Beijing bilang malinaw na sinyales ng panghihimasok ng dayuhang kapangyarihan sa mga usaping panrehiyon. Mula sa kanilang perspektibo, ang deployment ng mga spy plane na may teknolohiyang Amerikano ay hindi simpleng hakbang ng depensa, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya ng containment laban sa kanilang impluensya sa Indo-Pacific. Sa mga pahayag ng Chinese Foreign Ministry, inutulig sa nila ang mga hakbang ng Pilipinas bilang probokasyon at dahilan ng potensyal na eskalasyon ng tensyon. Posibleng tumugon ang China sa pamamagitan ng mas agresibong presensya sa mga hotly contested waters o pagpapadala ng mas maraming surveillance at combat-ready aircraft sa rehiyon. Ang posibleng intelligence arms race ay hindi malayong mangyari. Habang pinapalawak ng Pilipinas ang kanilang surveillance network, maaaring bilisan ng China ang pagmodernisa ng kanilang mga platform, kasama na ang pag-deploy ng mas advanced na bersyon ng Y-8 o iba pang unmanned systems. Sa ganitong senaryo, ang mga impormasyong kinokolekta ng magkabilang panig ay hindi lamang ginagamit sa operasyon militar, kundi bilang bahagi ng psychological warfare at strategic positioning. Sa ganitong konteksto, ang impormasyong tinatanggap mula sa ere ay nagiging sandata sa disinformation, propaganda at sa pagbibigay ng impresyon ng kapangyarihan. Subalit sa kabila ng mga panganib, nananatiling malinaw ang layunin ng Pilipinas. Palakasin ang kakayahan nitong magbantay, tumugon at magdesisyon sa sarili nitong karagatan. Sa modernong digmaan kung saan ang impormasyon ang pangunahing kalamangan, ang pagkakaroon ng makabagong ISR capabilities ay hindi na luho kundi pangangailangan. Ang hakbang na ito ay hindi lamang teknikal, kundi simboliko rin. Isang pahayag na ang bansa ay hindi na pasibo sa harap ng patuloy na pagbabanta sa kanyang soberanya. Ang ugnayang pangsiguridad ng Pilipinas at Estados Unidos ay lalong lumalim sa pamamagitan ng intelligence cooperation.
Hindi lamang ito nagpapalakas sa kakayahan ng AFP, kundi naglalatag din ng pundasyon para sa long-term strategic deterrence sa rehiyon. Sa panahon ng ditiyak at pabago-bagong pandaigdigang kalagayan, ang Pilipinas ay muling itinatakda ang sarili, hindi bilang bystander, kundi bilang aktibong kalahok sa paghubog ng hinaharap ng Indo-Pacific, isang rehiyong patuloy na sinusubok ng kapangyarihan, interes at paninindigan.